Kunin naman natin ang opinyon ng isang eksperto hinggil sa naging partisipasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katatapos lamang na 43rd ASEAN Summit and Related Summit sa Indonesia. Makakausap po natin si Dr. Froilan Calilong, Political Analyst at Director ng Local Government Development Institute. Prof, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Audrey, at magandang araw sa lahat ng ating taga-subaybay ngayong umaga na to. Yes, sir. Isa sa mga tinalakay sa ASEAN Summit ang mga regional at international issues kung saan binigyan diin ng Pangulo yung kahalagahan ng rules-based international order, lalo na sa mga hindi pagkakaunawaan dyan sa may mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Ano po sa tingin nyo ang magiging epekto nito? Yes, napakahalaga no, na naging mga pahayag ng ating Pangulo dito sa nagdaang 43rd ASEAN Summit. No? Sa aking palagay, ito ay matatawag kong isang laban na may batayan at paninindigan. No? Dahil kung makikita natin, isinulong ng ating Pangulo no, na marinig no, ng lahat ng leaders, hindi lamang ng mga ASEAN countries, but even the other countries no, na partners ng ASEAN, okay, like the ASEAN Plus 3, at yung mga tinatawag nating ministerial leaders meeting na nandoon sa pagpupulong ay nalaman yung saloobin ng ating Pangulo. No? At kaya ko nga sinasabi na ito ay laban na mayroong batayan at paninindigan dahil isinusulong ng ating Pangulo na mabigyang diin yung tinatawag nating rules-based arrangement na kabatay sa umiiral na batas para maiwasan ang anumang confrontation or anumang provocation na maaaring maglalong mag-escalate dito sa tensyon nga sa West Philippine Sea. So I think the President really made a very good point in trying to really assert not only the rights of the Filipinos, no, but more importantly, the position of the ASEAN, especially as a very important regional bloc. Dahil for many years, ang naging pagpuna ng marami sa ASEAN ay parang medyo hindi siya ganoon ka-decisive dito sa usapin ng West Philippine Sea. And this is quite understandable, Audrey, no? Dahil nga yung ibang mga non-claimant states dito sa West Philippine Sea ay medyo natatakot na maaring maapektuhan yung kanilang bilateral na relasyon na umiiral with China. And these bilateral relations, we need to understand, are very much anchored on the economic dimensions. No? So I think it's high time that really the ASEAN should come up with a unified stance in relation to this brewing tension in the West Philippine Sea, because the ASEAN, we need to know, we need to understand, is one of the more, should I say, durable regional organizations na kinakailangan talagang magkaroon ng matibay na pagpapasya regarding dito sa mga issue na kahalintulad nito. Nga lang, meron kasi tayong tinatawag na ASEAN Way. No? Paliwanag ko lang, Audrey, no? Itong ASEAN Way kasi na to, ito yung mga core principles ng ASEAN na nakaangkla doon sa tinatawag nating non-use of force, non-interference, quiet diplomacy, at saka consensus-based rules or order. No? So this is the reason why the ASEAN has been quite hesitant, no, to really come up with a solid positioning dito sa West Philippine Sea. But I think it's really high time, no, that the ASEAN come up with a stance on this. And it's a good thing that the President, no, President Bongbong Marcos, was able to echo this out. No? Maaring yung ibang mga leaders sa ASEAN, medyo hindi pa nila ito nasasabi or medyo nandun sa kanila yung agam-agam ng pagbanggit dito. But the President was able to execute this in the proper forum, and I think this really is a very defining moment again for our President. Okay, Professor, nagkaroon din ng signing of free trade agreement sa pagitan ng ating bansa at ng Republic of Korea. Paano po makakatulong ito sa ating economic growth and development ng dalawang bansa? Well, basically, no, Audrey, since we live in an era of massive globalization,
when we actually sign free trade arrangements like this, definitely nakakatulong ito, no? Lalo na doon sa malayang pagpasok ng mga produkto, no? Na manggagaling sa Pilipinas patungo ng bansang South Korea, ganun din naman ang mga produkto ng South Korea papunta rito sa atin. Dahil nga inaalis natin yung mga tinatawag nating barriers to trade, kagaya halimbawa ng tariffs, custom duties, and other additional taxes. No? So this will really, I believe, this will really pump prime the relations between two countries that is not only anchored, no, on purely economic terms, pero meron din tayong matibay kasi na socio-cultural relationships, no, with South Korea. Maalala natin, napakaraming mga Koreans ang nandito sa Pilipinas, marami nga sa kanila nagkaroon na ng mga sari-sariling mga pamilya at mga negosyo rito sa Pilipinas. At gayon din naman maraming Pilipino ang naninirahan na, no, sa South Korea, either bilang mga OFWs, and some of them actually are also pursuing, studies and other endeavors in South Korea. So I think this will really be a very good step, no, towards enhancing the bilateral economic, political, and even security relations between the two countries. Maalala natin, Audrey, no, ang South Korea ay isa sa mga bansa na nagbigay sa atin ng agarang tugon patungkol doon sa posibilidad na pagkakaroon ng joint maritime patrolling dito sa South China Sea. So I think this free trade arrangement will really work, especially, no, na tayo ay meron talagang maituturing na magandang relasyon sa bansang South Korea. Okay, sir, bukod po sa summit, nakipagpulong din ang ating Pangulong Marcos Jr. sa mga top executives ng ilang Indonesian companies kung saan nakakuha ang ating bansa ng nasa $22 million na investment para sa economic recovery. Well, noong pamanding ginagawa na ng Pangulo, no, sa kanyang pag-upo sa pwesto, yung pagpunta sa ibang bansa at kumuha ng mga foreign investors sa ating bansa. No, gaano kalaking tulong ito, lalo na sa recovery efforts ng ating pamahalaan sa agriculture at sa digital economy? Yes, very, very big help, no? Considering the fact that Indonesia, we need to understand, is also one of the more robust economies with Southeast Asia and the whole of Asia for that matter, no? So I think this will really be a very, very good measure na pagkakaroon nga ng enhanced investment packages, no, na makukuha natin from Indonesia, because number one, we have maintained, no, even in the past, very good relationships, no, with Indonesia, and also marami tayong overlapping activities with Indonesia, no, kagaya nga mga joint border patrols, di ba? Kasi nga isa ito sa mga insular countries na kapitbahay natin, lalong-lalo na dito sa ASEAN, ano. So I think this move, no, ng ating Pangulo to actually incur and engage countries like Indonesia, especially in getting more and more investment packages, will really be very good for us, especially dahil nga ito kinakailangan natin ng mas maraming stimulus packages dahil nga medyo tumataas na naman ang presyo ng ating mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas at iba pang mga produkto sa merkado. So this will really be a big boost, no, towards further strengthening, no, of our economy. And then binanggit mo nga rito, Audrey, kanina yung pagkakaroon natin ng digital economy. I think all roads really are leading to this, and I'm very happy that the President is very serious about pursuing very, very concrete plans and measures on not only on the revival, no, but on the enhancement of the digital economy, because this is really the wave of the future, and hindi tayo dapat nagpapahuli or hindi tayo dapat nagpapaiwan dito, no. So I really laud the President dahil nagawa niya ito, no, in a span of several days. Nagkaroon ng ilang mga pagpupulong din, ano. I think he was part of the ASEAN leaders 12 leaders meeting, and he also met bilaterally with US Vice President Kamala Harris, with the Japanese Premier, and lahat ito, no, naniniwala ko the President, as always, sabi ko nga, one of the best salesman siguro ng ating bansa in terms of
getting foreign investments is our very own president. Naniniwala ako na lahat ito, mga pag-uusap na to, merong mga makabuluhang maidudulot, no, para sa ating bansa, lalong-lalo na sa pagpapaigting ng ating ekonomiya. Okay. Sa pagpupulong naman ng Pilipinas at Vietnam, paano naman po makakatulong sa kasalukuyang mga pagbabago sa supply ng bigas sa bansa yung pagtanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 5-year rice supply agreement sa Vietnam? Well, I think, Audrey, this is another very, very good measure, no? And hopefully may sakatuparan ni talaga itong agreement na to, no? Remember that Vietnam is, I think, by far one of the best, if not the best, rice-producing countries in the ASEAN nowadays. And we really have to learn from the Vietnamese, ano? Medyo nakakalungkot ng bahagya dahil ang mga Vietnamese ay dito sa atin nag-aaral, ano, nung araw sa International Rice Research Institute. And right now, I think what we're seeing is that they're really reaping the fruits of what they have learned, and they're really utilizing it to the hilt. And right now, I can say, no, na itong cooperative measures na to na gustong ilatag ng ating Pangulo with Vietnam is a very, very important measure, especially nga dahil nga meron tayong kinakaharap na potensyal na krisis sa bigas ng isang pangunahing industriya, no, agricultural product dito sa ating bansa. So hopefully I'm looking at how this will really materialize, Audrey, and if this will really be put into good use, I think this will really help solve yung ating kakulangan sa bigas at maaring yung long-term effect nito, no? I think that will be able to sustain, okay, even the future demand for rice sufficiency in the country, and mas magkakaroon tayo ng maganda at produktibong relationship with Vietnam. Alam mo naman natin, Vietnam is also one of the claimant states dito sa West Philippine Sea. And isa ito siguro sa magandang move para lalo nating mapaigting yung ating relasyong bilateral with Vietnam, and hopefully explore other measures of cooperation in line with strategic defense perhaps against China and their activities in the West Philippine Sea. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakapanayam po natin si Dr. Froilan Calilong, Political Analyst at Director ng Local Government Development Institute. Again, Prof, maraming salamat po.